Usap-usapan ngayon sa social media ang patungkol sa post na ibinahagi ng aktres na si Matet de Leon na tungkol sa umano'y pangtatraydor na ginawa sa kanya ng kanyang inang si superstar Nora Honor o mas kilala rin ng marami bilang si Ate Guy. Nito lamang Linggo, December 4, isinapubliko ni Matet ang kanyang sama ng loob sa kanyang mama Nora dahil kinumpitensya raw nito ang kanyang gourmet tinapa at tuyo business. Ayon pa kay Matet, hindi siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ng kanyang mismong ina. At ang mas masaklap pa raw ay humingi sa kanya ng tulong si Ate Guy para i-promote umano niya ang negosyo nito. Iginiit ni Matet na wala naman daw sanang problema na humingi ng tulong si Ate Guy sa kanya para i-promote ang negosyo nito dahil ina niya ito. Ngunit ang kaso nga lang, ang produktong binibenta raw ni Ate Guy ay parehong-pareho ng produktong binibenta rin niya. Kaya lumalabas na talaga namang direktang nakikipagkumpetensya si Ate Guy sa kanyang negosyo. Kaya naman inamin ni Matet, pakiramdam niya ay tinraidor siya ng kanyang sariling ina. Sa Instagram post nga niya, nagbahagi rin si Matet ng litrato na nagpapakita ng produkto niya at ng kanyang ina upang mas maintindihan umano ng netizens kung saan nanggagaling ang kanyang sama ng loob. Kung ikukumpara naman ang produkto ni Matet at Ate Guy, hindi maikakaila ang pagkakaparehas nito. Samantala, hindi lubos maintindihan ni Matet kung bakit ginawa sa kanya iyon ng kanyang mama Nora. Gayong alam naman daw nito na ganoon ang produktong binibenta niya. Bukod dito, ipinunto rin ni Matet na bakit daw itinago ni Ate Guy sa kanya ang tungkol dito. Upang maging patas, ibinahagi din naman ni Matet sa publiko ang dahilan ni Ate Guy. Ayon daw kay Ate Guy, dahil financially well naman daw si Matet, dahil sa trabaho o sa mga shows na kinabibilangan nito. Kung kaya ay napagdesisyonan niyang ganun din ang produktong ibenta. Marahil din ay nakita ni Ate Guy na malakas ang benta o patok sa masa ang binibentang produkto ni Matet, kaya naman ginaya niya ito. Sa huli, bigong-bigungang napatanong sa netizen si Matet kung mabuti at makatarungan ba ang ginawa ng kanyang ina. Nagpasaring din siyang baka kung tunay lamang siyang anak nito at hindi ampon, ay baka hindi ito magagawa na traidorin siya o kalabanin ang kanyang negosyo. Ani Matet, marami naman daw akong taping. Ano sa tingin niyo gagawin ko ngayon? Ano magandang gawin? Kung may anak kayo, gagawin niyo ba sa mga anak niyo ito? Dagdag pa niya, would you do this to your children? Honor thy father and mother? How? How can I do that now? Ay, ampon pala ako. Nung isang gabi, sinabihan ako na mag-resell na lang ng products ng nanay ko. Pinaghihirapan namin ang pagtitinda. Bakit all of a sudden, nagulat na lang ako. Naglabas ang nanay ko ng direktang kompetensya ng produkto ko. Alam niyang may produkto akong ganyan. Marami naman daw akong taping. Humingi naman ng suggestion si Matet sa netizens kung ano ang dapat niyang gawin kung ginawa rin ito ng kanilang ina. Tanong pa ni Matet, ano sa tingin niyong gagawin ko ngayon? Anong magandang gawin? Kung may anak kayo, gagawin niyo ba sa mga anak niyo ito? Samantala, bukod sa kanyang Instagram post, ay nag-live din si Matet sa YouTube upang mas maihayag ang kanyang saloobin hinggil sa ginawa sa kanya ni Ate Guy. Sa kanyang live, ibinuhos ni Matet ang kanyang sama ng loob sa kanyang ina na imbis suportahan daw siya ay kinalaban pa siya sa negosyo. Sabi ni Matet, imbis na sinuportahan ako, imbis na, go anak. Hindi, parang, mas magaling ako sa'yo. Ganun ba yun? Hindi ko talaga alam kung anong rason niya. Pinapakita ba niya sa akin na masikat kasi siya? Mas magaling at mas maraming fans? Kaya mas maraming bibili? Hindi ko talaga sure. This is my opinion, ang aking pakiramdam. Sa tingin ko lang. Nilinaw naman ni Matet na hindi niya ginawa ang video upang umingay ang kanyang pangalan. Sabi pa niya ay pinalaki raw siya ng maayos ng ate niyang si Lotlot at nagpapasalamat siya dito. Isa rin sa pinasalamatan niya ay ang taong nagbigay sa kanya ng apelyido. Ayaw raw niyang madamay siya sa gulong ito dahil nakakahiya. Samantala, piko naman si Matet sa mga Noranians. Ito yung tawag sa mga loyal fans ni Ate Guy
na pinaulanan siya ng batikos online. Ayon pa kay Matet, kung makapagsalita raw ang mga ito ay parang sobra naman, gayong wala naman siyang ginawa. Nilakipan pa ito ni Matet ng mga screenshots ng ilan sa mga masasakit na salita na natanggap niya mula sa mga tagahanga ni Ate Guy. Walang silbing ampon. Dapat kayong magpasalamat dahil sa kanya. Narating nyo kung anong buhay mayroon kayo ngayon. Nasaan ang mga magulang nyo na dapat siyang nag-aalaga sa inyo? Ito ay 3 lamang sa napakaraming batikos na nakuha niya mula sa Noranians. Nadamay patuloy ang 2 niyang kapatid na parehong ampon din ni Nora Honor. Ngunit hindi pinalampas ni Matet ang mga ito at patutsada niya. Ang babait talaga ng mga Noranians. I love you all. Kasunod nito, hindi na napigilan ni Matet na maging emosyonal dahil sa ginawa ni Ate Guy. Lalo raw niyang naramdaman na ampon lang siya at hindi tunay na anak dahil hindi raw magagawa ng isang ina sa kanyang anak ang ginawa ni Ate Guy sa kanya. Ani Matet, how do I feel about it? I feel very sad. I feel betrayed. Para akong tinraidor. Para akong grabe, ampun na ampun yung pakiramdam ko ngayon mga tol. Ang lakas makaampon ang ginawa nila. Ang lakas makaampon. Damang-dama ko pagkaampon ko. Walang gagawa ng ganito sa anak nila. So ibig sabihin nito, hindi talaga ako tinatratong anak. Hindi niya gagawin ito kung mahal niya kami. Ngayon ko lang na-realize. Inamin naman ni Matet na mukhang hindi na maaayos pa ang hidwaan sa pagitan nila ni Ate Guy dahil malalim na ang pinaghuhugutan nito. Kasunod nga nito ay inilahad ni Matet ang mga paghihirap na pinagdadaanan niya at ng kanyang mga kapatid. Lingid sa kaalaman ng marami, ang tinutukoy ni Matet ay ang aktres na si Lotlot de Leon at Ian de Leon. Ani Matet, parang hindi na ho, kasi hindi ko alam kung paano mo yan magagawa sa anak mo. Hirap na hirap kaming magkakapatid, hirap na hirap po kami. Ang ate ko, yung kuya ko. Paulit-ulit na lang. Kapag may ginawa si mami, sablay. Tapos pumalag kami, sasabihin nyo wala kaming kwenta. Ano ba? Anong gusto nyong gawin namin dito? I don't understand. Para kaming nakatali. Para kaming nakabusal na sinasampal-sampal ninyong lahat. Nakatali kami. Wala kaming pwedeng gawin. Nakabusal kami. Wala kaming pwedeng sabihin. Sinasampal-sampal nyo kami. Wala kaming kwentang ampon. Samantala kahit na ganun pa man ang nangyari sa kanila, sinabi ni Matet na mahal pa rin naman daw niya ang kanyang ina. Ngunit talagang sobrang nasaktan lang daw siya sa ginawa nito sa kanya. At pagkatapos ng nangyari ay gusto na muna umano niyang umiwas at di magpakita sa ina. Ibinahagi rin ni Matet na sa ngayon ay nakablock na sa kanyang social media accounts si Ate Guy. Samantala, wala pang pahayag o komento si Nora Honor sa mga patutsyada sa kanya ni Matet sa social media hinggil sa umano'y pakikipagkumpetensya niya sa negosyo nito.